Davao City. Unahin po natin sitwasyon sa Batasan National High School sa Quezon City. Rhea Santos. Rhea. Yes, Igan. Alright. Isang panalangin po ang inalay ng mga estudyante sa unang araw ng pagbubukas ng klase dito sa Batasan Hills National High School. At matapos nga nito ay naganap na po ang flag raising ceremony. Ito po yung kauna-unahang flag raising ceremony, hudyat ng pagbubukas ng bagong school year 2012 to 2013. 5:20 pa lang ng umaga ay pinapasok na mga estudyante dito sa quadrangle ng Batasan Hills National High School at katulong nga ng mga guro at CAT officers, naging maayos at banayad yung pagpasok ng ating mga mag-aaral. 12,700 high school students ang inaasahang papasok ngayong araw, pero sa morning shift nga, kalahati lang yung inaasahan natin. May dalawang shifts po ang klase dito sa Batasan, yung morning shift 6 a.m. to 12:20 ng tanghali at yung afternoon shift naman nila 1 p.m. hanggang 7:20 ng gabi. At mas marami po ang enrollees ngayong taon na ito. Patuloy pa rin po sila na mag-a-accept ng mga enrollees para sa kanilang Open High School program. Ito po yung kanilang klase tuwing Sabado. At kumpara nung isang taon, mas maganda yung ratio ng mga estudyante natin sa bawat classroom. Dati kasi 80 to 100 students kada klase. Pero ngayon, nabawasan po ito, although marami pa rin, pero mas nag-improve, 60 students na po sa kada classroom. At bukod sa karaniwang problema, may problema rin sa siyempre, yung kakulangan sa upuan, kaya nga sabi ng mga estudyante, maaga daw sila pumasok para hindi sila mawala ng upuan. Yung mga ventilasyon din natin, medyo may konting problema, pero masusolusyonan naman daw ito ng eskwelahan. At ang nabanggit sa atin ng school administrator, yung isa sa pinakamalaking problema nila, yung kakulangan ng mga guro, lalo na po sa science at math. Medyo nagkukulang yung kanilang mga guro, so medyo magkakaroon ng extra shifts itong mga guro natin dito sa Batasan Hills National High School. So yan po ang sitwasyon muna dito. Samantala, silipin naman natin ang sitwasyon sa Parañaque National High School. Nakatutok doon si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, sa mga sandaling ito ay nagpatutungo na sa kanilang mga classroom ang may 6,000 mag-aaral na balik eskwela ngayong umaga sa Parañaque National High School. At saktong-sakto nga, kakatapos lamang ng kanilang flag ceremony ay ito, muli na namang bumubuhos ang mahinang ulan. At ngayong umaga nga po, tulad na nabagit ko, ay 6,000 mag-aaral ang nagbabalik eskwela ngayon. Ito ay ang mga incoming grade 7 at ang mga 4th year high school. Sa mga sandaling ito, wala pa naman tayong nakikitang naging problema at naging masaya at masigla ang pagbabalik eskwela ng mga bata ngayong umaga, maliban na lamang nga sa malakas na buhos ng ulan kanina na nagdulot ng bahagyang abala lang naman sa mga maagang pumasok sa eskwela ngayong umagang ito. Sa ngayon po ay may dalawang shift dito sa eskwelang ito. 6,000 estudyante sa umaga, mahigit 5,000 sa hapon. Ito po magsisimula 1:30 ng hapon hanggang bago mag-alas 9 ng umaga. 11,500 ang estimate na magiging total student population ng Parañaque National High School ngayong school year 2012 to 2013 dahil hanggang ngayong buong buwan ng Hunyo ay patuloy daw po silang tatanggap ng mga late enrollees. At ngayon nga po ay nakapunta na sa kanilang mga classroom ang mga mag-aaral at patuloy tayo magbabantay sa magiging takbo ng unang araw ng pasukan dito sa Parañaque National High School. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Samantala mga kapuso, silipin naman natin ang sitwasyon sa Ilugin Elementary School sa Pasig. Nakatutok ngayon doon si Mav Gonzalez. Mav? Rhea, kahit kanina nga malakas ang ulan dito sa Pinagbuhatan, Pasig, tuloy na tuloy pa rin ang pasok dito sa Ilugin Elementary School. Pasok lang po tayo. Dito sa Ilugin Elementary School, mahigit 1,800 students ang inaasahan sa tatlong shift ng klase. Ngayong alas 6 hanggang alas 10 ang grades 1 and 6. Alas 10 hanggang alas 2 ng hapon ang grades 2 and 3 at alas 2 hanggang alas 6 ng gabi naman ang grades 4 and 5. Ito kasi ang kaisa-isang paaralan dito sa Pasig City na may tatlong shifts dahil hindi umabot yung pinapagawa nilang building sa pasukan ngayong araw. Ngunit ayon naman sa pamunuan ng paaralan, by mid-June ay matatapos na ang bagong building at isang shift na lang ang pasok.
kanina nagkaroon nga ng konting kaguluhan dito dahil dapat grades 1 and 6 lang ang papasok. Ngunit merong mga galing sa ibang grade levels na napunta dito ng 6 a.m. Napansin din natin na dito pa lang sa gate, hinaharang na yung mga parents. Last year kasi, pinapayagan na ihatid dun mismo sa classroom yung mga batang grade 1. Pero ngayon, hindi na nga pinapayagan ang mga magulang pumasok doon sa classroom. Mamaya ang tabayanan natin ang pagdating ni DepEd Secretary Armin Luistro dito rin sa Ilugin Elementary School. Rhea? Maraming salamat, Mav Gonzalez. At silipin po natin kung handang-handa na ba ang Dampalit Elementary School sa Malabon. Nakatutok ngayon doon si Lala Roque. Lala. Rhea, handa-handa na rin ng mga estudyante at guro dito sa Dampalit Elementary School sa Malabon. 5:50 ng umaga, eksakto nagsimula ang kalang flag ceremony. At ito nga ay nagpapatuloy pa rin sa mga oras na ito. Merong 616 enrollees dito sa Dampalit Elementary School at dito sa morning shift ay merong 240 na estudyante ang inaasahang papasok ngayon. Narito tayo ngayon sa kanilang bagong gawang gusali at meron itong 3 klase. Kung inyo makikita, nagkakaroon lang to ng dibisyon. Ang nagdi-divide lang sa kanila ay yung blackboard. Dito sa una, pagpasok mo, yun yung nakikita ay mga grade 2 students. At katabi niyan ay yung 2 klase na mga grade 4 students naman ang nagkaklase. Alam mo rin, itong Dampalit Elementary School ay talaga namang kilala na laging lubog sa baha. Kaya meron din tayong mga guro at mga magulang at estudyante na nakakita na bagaman magandang panahon ngayon, pumasok sila dito sa eskwelahan na nakabota. Hindi daw kasi nila alam kung anong magiging taya ng panahon. Kaya naman sila ay naghanda na rin kung ano mang mangyari ngayong umagang ito. Pero sa pangkalahatan, naging maayos, mapayapa ang pagbubukas ng klase dito sa Dampalit Elementary School. Rhea? Maraming salamat, Lala Roque. Karagdagang balita, balikan po natin si Igan. Salamat, Rhea. Nasa 7,000 estudyante naman ang magbabalik eskwela sa Ramon Magsaysay High School sa Maynila. May live report si Love Anuver. Love. Igan, ito na handang-handa na itong mga estudyante ng Ramon Magsaysay High School at napaka-organisado itong ginawa nila dahil yung ating mga Magsaysay Junior Police, kasama pa ang ilan nilang mga kagayang estudyante, ay makikita natin may mga hawak na placards. At doon sa placards, makikita ninyo kung ano po mga year kayo at anong section kayo na bibilang, doon po kayo pipila para po sa flag ceremony na gagawin po nila. Siguro mga maya-maya lang ay magkakaroon na po ng flag ceremony dito sa area. Napakarami na po mga estudyante. Ang nakikita nating smooth naman, walang problema, maayos po nakakapasok dito po sa eskwelahan or sa school ng Ramon Magsaysay High School. Okay, bukod po dyan, Igan, talagang handang-handa na rin ang ating kapulisan para maging maayos at syempre ligtas at ang ating mga estudyante, 10 pa ng mga guro siguro dito sa area or sa area ng Maynila para nga po bantayan itong pagpasok ng ating mga estudyante. At ngayong umaga, makakasama ko si Chief Superintendent Alejandro Gutierrez ng Manila Police District. Siya po yung director doon. At tatanong natin sa kanya kung ano na mga paghahanda na ginagawa nila. Sir, good morning po sa inyo. Good morning din. Magandang umaga sa ating mga kasama at Okay. mga nanonood. Sir, tanong ko lang po sa inyo, paano po yung paghahandang ginagawa nyo ngayong umagang to? Nakita ko meron kayong mga leaflets na ipinamimigay at nabigyan nga rin po ako ng leaflets na ito. Ano po ba yung mga nilalaman nitong leaflet na ibinibigay nyo po sa kanila? Ito yung anti-crime tips natin na kung saan upang maiwasan na itong mga estudyante ay maging biktima ngayong pagbubukas ng klase at habang tuloy-tuloy ang pag-aaral nila. Unang-una, nakalagay din dito, kung iyong makikita, huwag basta tumanggap ng anumang pagmamagandang loob ng mga taong hindi mo kilala, lalong-lalo na kapag kayo ay pinasakay sa kanilang sasakyan. Oo nga, ayan. Kasi Nakalagay po dito sa inyong nasa harapan, maging alerto, maging responsable, maging mapagmatyag, at isumbong ang krimen. Yun po yung inyong nakalagay. Sir, ano po ba yung usual na problema na nakakaharap pag ganitong nagpapas